Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay labing tama, lakas ng tama mo, kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasawa, buong harangin aking pinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawalan? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkalang panahon di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakisalita na kakabigay ko nakakagalapirin sa mata. Pag ikaw naman mababaw, ikaw naman ang pakalalim. Pag ikaw naman humayin, ikaw magpakababaw. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon. Ang topic na pag-uusapan nila ay patungkol dito sa dapat pa bang sundin ang water baptism. So affirmative natin or first speaker Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again. Siyempre, yes yung sagot niya dyan. At negative or second speaker naman natin si Samuel Tahuda ng MCGO. Siyempre, no yung sagot niya dyan. So mga kapatid, before natin i-start ang ating debate, siyempre, explain ko muna kung ano yung mangyayari sa debate na ito. Meron po tayong setup ng debate. This is 10 minutes na presentation, 7 minutes cross-examination. At same din sa ating rebuttal, 10 minutes yan. At meron tayong 7-minute na second cross-examination. At 5-minute na final conclusion. Mauna si negative or second speaker, mahuhuli naman si affirmative. At ang rules na gagamitin natin, syempre yung standard rules ng Russia TV mga kapatid. Ang rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question or close-ended na question,
kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali o hindi, pili muna bago tayo magpaliwanag ha. At kung hindi naman kayo makapili, meron tayong rule number 3. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng noun or pangalan. Pag sinabing saan mababasa sa Biblia, chapter and verse, so magbibigay po tayo ng verse, no? Usually sa Bible yan. Rule number 6, ang debater na rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya, during first cross-examination na hindi ko pa nilatag yan, pwede mo itanong next question and answer. So, automatic yan, in the next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang then every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura, hindi po natin pinapahintulutan yan, pero pwede pa sa akin gaya ng nagsisinungaling ka or hindi ka kasi nag-aral, walang katotohanan sa iyo. So pwede pa yan mga kapatid, at out of topic syempre not accepted, at ako yung magde-decide kung pasok ba or hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig mga kapatid, ay hindi ko papayagang maitanong yan. At rule number 10 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, live na live tayo ngayon sa Russia TV sa Facebook at sa ating YouTube channel, at syempre sa aking profile, Russia Vista mga kapatid. Ang inyo palang moderator, host, streamer, timer din sa gabi na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon pa ako. Okay, at before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid at konting preview sa kanilang patutunayan ngayon at ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Ay mapagpalang gabi sa lahat ng manonood at makakapanood ng video na to, record na to. Ngayong gabi po ay patutunayan ko na yung water baptism ay pinag-uutos pa, kailangan pang isagawa at iganapin ng mga Kristiyano. Ako nga po pala si Mark Cumbao, sa panig ng One is Born Again. Inaasahan ko po na ang katotohanan ng maghari, ginagawa namin to hindi para magpagalingan o anumang layunin, kundi para ang isa't isa ay masumpungan ang katotohanan, ang mga nagsasaliksik sa katotohanan ay mayroon silang maging basihan or makatulong sa kanilang pag-aaral, sa journey nila sa pagiging Kristiyano. Kaya subaybayan, tapusin niyo po ang video dahil ito ay informative. Ang kapurihan ay sa ating nag-iisang Diyos. Yun na po. Maraming salamat. Okay, that is Brother Mark Cumbao mga kapatid, ang ating affirmative sa gabi na ito. At dako naman tayo sa tututol naman or sa second speaker. Bro, pakilala ka bro. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGO. So, ako naman po dito ay naniniwala sa bautismo. Pero ang bautismo po na aking pinaniwalaan ay hindi po bautismo sa tubig. Sa Biblia po kasi maraming uri ng bautismo. At yan po ang liliwanagin natin sa gabi pong ito. Patutunayan natin sa inyo na hindi po yung bautismo sa tubig ang iniutos sa ating panahon. So, yun lamang po at salamat. Okay, so yan naman yung ating negative mga kapatid at merong paglilinaw doon na hindi sila tutol sa bautismo. Ito lang talagang water na
yung parang pinaka-sentro ng pag-uusap nila. Ayan. So mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyong marami pang makapakinig ng mga ganitong talakayan mga kapatid. At again, this is between Oneness Born Again and MCGU mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Brother Mark Umbaw ng Oneness Born Again sa topic na dapat pa bang sundin ang water baptism. Your time start now, bro. Okay, simulan ko na po. Okay. Ang tinitindigan ko po, patutunayan ko na ang water baptism ay kailangan pang ganapin ng mga Kristiyano, ng mga alagad, mga tagasunod ng ating Master Yahushua dahil unang-una po pinag-utos to sa John 3:3 to 8. Pinag-utos to sa John 3:3 to 8. Kailangan niyo ipanganak sa tubig at espiritu. Yung tubig doon at yung espiritu doon ay bautismo. Okay? Kung ito ididinay ng ating katalakayan, itatakil ko to sa buong presentation ko para mapaliwanag ko kung bakit yan ay bautismo. Okay? Yung tubig at espiritu ay bautismo po yan. Bakit po? Kasi po, kailangan maunawaan natin, kaya bilang laman, bilang nasa ilalim ng kautusan, bilang tao, ang unang-unang covenant natin, nakapagtipan tayo sa ilalim ng kautusan. Ang kaparaanan para maalis tayo sa ilalim ng kautusan ay kailangan ay kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Yung unang tipan natin sa law, ang kamatayan lang ang makakapaghiwalay doon. Kaya kailangan natin ipanganak muli. Okay? Kailangan natin ipanganak muli sa tubig at espiritu. Bakit tubig? Ano ba't espiritu? Sabi nga, ang laman ay laman, ang espiritu ay espiritu. Ano ba ang mga kahulugan ng talata sa John 3:3-6? Ang malalim na kahulugan, kaya si Nicodemo hindi naintindihan tong talatang yung pahayag ni Yahushua sa kanya na kailangan mo ipanganak sa tubig at espiritu. Bakit hindi nila maintindihan? Kasi ibabalik ako sa sinapupunan ng aking ina? Hindi. Ang kapanganakan sa tubig at espiritu, pagkamatay, kabahagi tayo sa kanyang kamatayan, sa kamatayan ni Yahushua, kamatayan. Ngayon, pag ahon natin ng tubig, yung paglubog, paglibing sa atin. Paglibing din kay Yahushua, yung repentance, pagpatay sa kasalanan. Okay, para maintindihan natin yung pagrepent, paghingi ng sa Acts 2:38, yung repentance doon, ang katumbas noon, pagpatay sa kasalanan. Yung paglibing ni Yahushua, yung lubog sa tubig. Okay? Yung pag-ahon, pagkabuhay muli. Okay? Kaya kasama tayong mabubuhay kasama ni Yahushua. Kaya kailangan natin ipanganak sa tubig at espiritu. Kaya tayo kailangan ma-born again. Ngayon, kung hindi ito ipapasagawa sa mga Kristiyano ngayon, sa mga alagad, sa mga nananampalataya kay Yahushua, hindi kayo maililipat sa biyaya. Kaya hindi ako magtataka ang MCGI, walang osas to. Walang katiyakan ng kaligtasan. Kasi nasa ilalim pa sila ng kautusan. Ulitin ko ibang topic pero kailangan kong pahapyawan kasi iyon ang numero unong dahilan ko kung bakit kailangan isagawa ang water baptism. Kasi kailangan natin makabahagi sa kanyang reenactment ng kanyang kamatayan. Okay? Ngayon, sabi dito sa para maraming talata yan na yung tungkol sa kamatayan, magkaroon ng panibagong buhay, yung kapanganakan, magkaroon ng bagong buhay. Maraming talata yan, dahil hindi naman yan topic, kaya lalaktawan ko na yan. Ano uli? Yung tubig at espiritu, pinangaral ng ating founder, ng ating tagapagligtas, ang nag-iisang Diyos. Pinangaral yan. Kaya kung yung sinasabi niyang hindi na kailan isagawa ang water baptism, saang talata na hindi yan ipinangaral ng apostol? Sa talata na yan ay nagkamali sila. Mamaya nga yan ang mga itatanong ko sa kanya, okay? Wala tayong mababasa na yan ay nagkamali sila, una. Pangalawa, walang mababasa na yan ay hindi bagkos, may mababasa tayong pinag-utos na bautismo sa tubig. Bakit? Sinagawa ng mga apostol eh. 'Di ba? Mas magaling pa pala si Brother Samuel sa mga apostol. Yung mga apostol,
3,000 yung binautismuhan at may mga nadagdag pa, bawat araw nadadagdagan, yung pala, mali pala yung pinagagawa pala ng mga apostol. Okay? Kung yan ay hahanapan niya ako ng verbatim, ito may mga, may bibigay naman ako, hindi naman ganun ka-verbatim, pero sobrang linaw para maunawaan. Mamaya, sa tanungan ako, excited ako sa tanungan para maibigay ko yung mga talata na baka hindi niya pa na-encounter, kaya hindi pa nababago ang kanyang stand pagdating dito. Okay? Tapos, ah, tandaan po natin, ah, tandaan po natin na ah, ginanap ito ng mga apostol. Ginanap. Dapat maging malinaw ito eh. Maging malinaw at may mga, ang maganda pa nito, di ba? Pinapanood sa akin ni Brother Sam yung kanyang debate. Ang basihan niya yung kay John the Baptist na bautismo, yun yung sa tubig. Okay? Yung pagsisisi. Para sa kanya, maraming klaseng bautismo sa scripture, maraming klase. Uh, yan ay magandang patunayan natin mamaya yan sa rebuttal at gusto kong ma-cross examine siya pagdating diyan sa mga pag-iiba-iba ng bautismo. Sa panahon ng Kristiyano to hindi yung nabautismoan sa clouds kasi hindi pa maganda yung binigay ng talata ni Brother Sam eh. Bigyan ko siya ng idea. Sa Old Testament kasi nabautismoan sa clouds at sa water pero ang binibigay niyang bautismo yung kay John the Baptist eh or yung isa pang bautismo ni Pablo na iba daw yun. Sige, mamaya maganda pag-usapan. Pero mas magandang ibang bautismo yung sa clouds tsaka sa dagat. Oo, yun, mas magandang bautismo talaga yun. Na magkaiba talaga sa panahon natin ngayon. Pero lahat ng bautismo sa New Testament, lahat yan, hindi yan iba-ibang bautismo. Bahagi yan ng isang bautismo. Para maintindihan ni Brother Sam, no? Isang bahagi lang yan ng isang bautismo kasi isa lang ang bautismo sa Ephesians or 4:4 onwards, anong talata yata yung 4:6 yata ako na magkamali. Basta sa Ephesians, isa lang ang bautismo para kay Brother Samuel, ang dami palang bautismo. Hindi na unawaan ni Brother Samuel na bahagi lang ang apoy, ang espiritu, ang tubig, yan ay mga bahagi ng isang bautismo sa pangalan ni Yahushua. At yung pagsisisi pala, okay? Pagsisisi, apoy, tubig, tsaka pagsisisi, tubig at espiritu, lahat yan ibahagi ng isang bautismo na akala ni Brother Sam hiniwalay sa tubig, bautismo sa tubig. Yan ang doon nagkaligaw. Ewan ko ba kung bakit nagka-interest siya sa ganong klaseng doktrina na kung saan naman isinagawa naman ng mga apostol. Bakit ba kinukontra natin yung kanilang practices? Isinagawa nila, bakit ba natin ba kailangan pang baguhin yun? Kung naman yun naman ay nakita natin na kanilang isinigawa, ginanap. Okay? Tapos, okay, kaya bibigyan ko siya ng idea, no? Huwag niyang gamitin yung mga bautismo sa New Covenant, gamitin niya yung bautismo sa Old Testament, yung nabautismoan sa tubig, sa clouds, tsaka sa alapaap, tsaka sa dagat. Yun, magkaiba talaga yun. Oo. Tapos ngayon, malinaw dun sa binibigay niyang bautismo ni Juan. Maganda yung binibigay niyang talata kay Juan, yung bautismo na yon. Sabi doon, bautismo sa pagsisisi. Hindi ba naabot ng pag-aaral ni Brother Samuel na ang bautismo kay Yahushua ay repentance, di ba? Believe, repent, and be baptized. Kasama yung repentance. Yun nga lang ang problema. Ang problema sa bautismo ni Juan, ito ang sana maintindihan ng marami, no? Ang problema sa bautismo ni Juan, wala yung pangalang Yahushua, wala yung bilang apoy, wala yung kaloob ng banal na espiritu. Okay? Yun ang naging problema, nakaiba sa bautismo sa pangalan ni Yahushua. Ngayon, patunayan niya sa akin na yung bautismo sa pangalan ni Yahushua ay hindi bautismo sa tubig. Yan ang maganda kasi may mga naka-ready naman akong talata para dyan. Maya, pag-usapan natin pagka nagkatanungan na. Oo. Tapos, ngayon, nagtataka ko, hindi ko naman narinig kay Brother Eli to, no? Madalas kasi, follower din ako ni Brother Eli, isa sa mga hinahangaan kong mga ngaral yan, si Brother Eli.
parang wala naman akong narinig na ganitong pangaral o aral. Ewan ko ba, baka nga dahil nawala na yung si Brother Eli na magsasabay sa kanila, tingin ko mas tama pa yung tinatayo ni Brother Eli. Sana mali ako, Brother Sam. Stand corrected kung mali ako. Pero wala kasi wala akong narinig na ganyang aral ng mga ni Brother Eli. Kaya ang laking kawalan din talaga na nawala si Brother Eli sa dating daan. Lalo nang dumami yung doktrinang ang weird na, kakaiba na, masyado nang malayo na talaga sa scripture, sa pinapangaral ng mga apostol at ng mga ni Yahushua. Okay, ginawin ko importante ang bautismo sa tubig. Bakit? Kapanganakan, reenactment. Okay? Reenactment ng kamatayan ni Yahushua. Yung repent, pinapatay ang kasalanan. Yung ang tawag ito, yung paglibing, yun yung paglubog, immersion sa tubig. Pag-ahon namin, pagtanggap ng banal na espiritu, ng kaloob ng banal na espiritu. Okay, maraming salamat. Okay, so dyan na natatapos ang unang bahayag ng ating affirmative, Brother Mark, no, ng Oneness Born Again. At syempre dito tayo sa ating first cross ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. 7 minutes, your time start now. Okay, maraming salamat. So, itatanong ko itong John 3:3 na ginamit mo. Sabi kasi ni Kristo dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo panganak na muli ay hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. Hanggang 5 to na, so 5, diretso ko sa 5. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ang tanong ko, bukod ba sa kaparaanang ito na nabanggit sa mga talatang ito, meron bang ibang paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos ayon sa talatang ito? Walang ibang paraan, na malinaw nga sa talata maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu. Okay? Walang ibang kaparaanan kasi bahagi yan ng pananampalataya mo sa tapos na ginawa ni Yahushua, Brother Samuel, para maunawaan po natin. Isa yan sa pananampalataya sa nag-iisang Diyos na nagbigay ng... Okay. So, sabi mo, no, walang ibang kapamaraanan. So, sa makatuwid, ang tinitindigan mo, pagka hindi dadaan sa bautismo sa tubig, hindi po siya maliligtas. Tama po ba? Yes na yun. Tubig at espiritu, Brother Samuel. Hindi magkahiwalayan. Hindi yan dalawang bautismo. Sa tubig at espiritu. Bakit espiritu, Brother Samuel? Bakit tubig? Kasi reenactment yan Okay? Reenactment. Okay? Yung sinasabi mo dun sa nakapako sa cross of Calvary, okay? Yung sinasabi mo, yun yung mga exemption kapag wala ka ng pagkakataon. Next kasi question. Ang kaligtasan ng isang... Okay. So, ang next question ko, ito ba ang tubig na binabanggit ni Kristo dito? Meron ba siyang sinabi na ilulubog ka sa tubig na ito? Yes na yes. Yes na yes, may sinabi si Yahushua ang ilubog. Bakit? Kasi yung mga inutusan sa Matthew 28:19 yata yan, o 18 yata, ay ang ginanap nila, ang unang sa araw ng Pentecoste sila nagbautismo. Walang kasaysayan, walang natala na ng bautismo ng bago araw ng Pentecoste. Next question. Bumaba ang banal na espiritu. Okay. So, next question ko, kasi sabi niya, meron daw mababasa, samantalang yung kinote niya na citas ay Matthew 28, pero yung tinatanong ko naman ay nandito sa John 3:3-8 kasi ito yung kinote niya kanina. So, dito lang muna ako sa mga citas na kinote niya, yung John 3:3-8. So, saan po dito yung sinasabi mo na ilulubog ka doon sa tubig na iyon? Saan po sa John 3:8? Okay. Sa John 3:8 wala. Okay. Kaya ito ang problema sa iyo, Brother Samuel, no? Bibigyan kita ng konting kapag ganyan ka, pira-piraso ang pagbasa mo, dapat i-harmonize mo na sa kabilang talata. Huwag kang pira-piraso, mahihilo ka, maguguluhan ka. I-harmonize mo agad yan na dapat walang conflict yan sa ibang talata. Yung katuparan yan John 3:3 nasa Acts 2:38. Next question. At yan, may connection yan sa Matthew.
Okay, next question ko dahil sinabi mo na hindi mabasa dito. So, for clarification, inaamin mo ba na dito sa John 3:3 hanggang 8 na sinitas mo ay walang binabanggit si Kristo dito na salitang bautismo? Ay, yes, oo. Napakaliit na bahagi ng Bible yan, Brother Samuel. Para doon ka na lang, i-focus mo na lang yung paningin mo doon sa isang talata na yan. Eh talagang maliligaw po kayo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yung buong salita niya, buong aral, wag yung kapira-piraso, tapos gagawa ka ng sarili mong puzzle. Gagawa ka ng sariling doktrina. Ganun. Okay. So, sabi mo no na yun daw repentance, yan yung pagpatay sa kasalanan. So, ang tanong ko dito ngayon, so, para sa iyo ba, pwede kang mapatawad kung ikaw ay nagsisisi pero hindi ka mabautismuhan sa kung anumang kadahilanan? Ah, linawin kayo ba? Hindi. Okay? Hindi. Okay? Kung Brother Samuel, pakinggan mo kung nire-reject mo ang bautismo. Kasi, Brother Samuel, para maintindihan mo ang stand ko, ang nakakaligtas yung buhay, tama at tunay na pananampalataya. Kung ikaw nire-reject mo yung utos niya, yung bautismo na pinapagawa niya sa'yo, hindi totoo yung pananampalataya. Sa simula pa lang, hindi ka naligtas. Oo. Okay, so may binabanggit kang tunay na pananampalataya. So ang tanong ko naman sa iyo ngayon, pagkahalimbawa ba may lumapit sa iyo magpabautismo, pero hindi naman nagsisisi sa kanyang kasalanan, so sa tingin mo ba mapapatawad yun sa kanyang kasalanan kung hindi naman siya nagsisi pero nagpabautismo siya? Ay, hindi. Kaya nga, Brother Samuel, may mga talata akong ibibigay mamaya sa'yo na hindi sila binabaan ng banal na espiritu. Hindi sila nakatanggap ng kaloob. Baka nagpabautismo lang, di ba? Or wala sa loob talaga nila, nakisama lang, nakijoin lang, nakigaya-gaya lang. Kaya may mga hindi binababaan ng Holy Spirit. Kaya nung bandang huli, siguro bandang huli na-realize nila, nung pinatungan sila ng kamay, saka sila binabaan ng banal na espiritu. Okay. So meron kang binanggit na merong mga nalubog sa tubig pero hindi binabaan ng Holy Spirit. Yes, So, meron talaga. kumbaga, kinokompirma mo na hindi lahat ng nalubog sa tubig ay napatawad sa kanilang kasalanan. Ay, yes. Oo, hindi. Kasi may qualification, kailangan meron kang buhay, tunay at tamang pananampalataya. Kasi ang bautismo, ang requirements, ang bautismo, brother Samuel, ay may tunay. Kaya sino man ang sumampalataya. Hindi lahat lahat ng pananampalataya nakakaligtas, Brother Samuel. Hindi lahat ng sumasampalataya. May qualification ng pananampalataya. So next question ko, so ikaw rin ba naniniwala na meron ding mga maliligtas pero hindi sila dumaan sa water baptism? Ay, no. No. Hindi. Mayroong naligtas na hindi nabautismuhan. Tama yon. Pero hindi dadaan. Nasa kalooban nilang, ayaw nilang magpabautismo. Katulad mo, Brother Samuel. Yung katulad mo, ayaw mo magpabautismo sa tubig. Eh, hindi pwede yun. Ano yun? Hindi tama. Totoong buhay na pananampalataya yan. Yung hindi na bautismuhan dahil wala nang pagkakataon, pero nandun ang buhay na pananampalataya. Okay. So next question ko, dahil sabi mo yung hindi na bautismuhan dahil walang pagkakataon. Ay, time na. Okay, 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So, shoutout muna sa ating mga nasa live mga kapatid. Kay Emmy Alfonso, syempre, lagi yan. Kay Ron Fernando, sabi niya, naalala ko itong si Bro Samuel, nagkamali si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Shoutout Brother Rasha. Shoutout Bro Ron. Kay Emmy Alfonso, oy, balik debate si Bro Samuel. Shoutout. Shoutout kay Vladimir Alibutod at Reggie Predente. Ayan. So, si Abdul Jabbar, shoutout sa niya. Nagde-debate pa na Bible lang naman pinaghahawakan. Shoutout din kay Leluch Lavenia. Bautismo sa tubig na literal, alituntunin lamang ng tao. Wala namang kinalaman sa kaligtasan yan. Tandaan, walang spell na maggagawa ang tubig na literal para mahango sa pagkakasala ang tao. Salita ng Diyos. Yan, so sabi ni Emmy, MCGU po si Brother Samuel. At shoutout din kay Pastor AI Brian Badao. Shoutout sa iyo, bro. Kay Council Kalatagan. Yan si Rasha, bautismuhan yan.
Shout out kay Rolando Barcenas. The word of God is eternal. No one can defy this God's command in Mateo 28:19 regarding water baptism. At shout out din kay okay. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. So dito na tayo sa ating negative first stand. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now. Okay, maraming salamat po no sa lahat ng mga nanonood dyan. Shout out po sa inyo, lalo na kay kaibigan kong Vladimir ng Alibutod. So sa gabi pong ito, patutunayan ko po sa inyo na hindi na po dapat gawin pa ng isang sumasampalataya kay Kristo yung paglulubog sa tubig na bautismo. No? Pero lilinawin ko po sa inyo, kami po ay naniniwala sa nakasulat sa Mateo 28:19 na bautismuhan nyo sila. Pero yung bautismo po na yan ay hindi po yan paglulubog sa tubig. At yan, lilinawin po natin yan sa inyo ngayon. Kasi sabi niya kanina, isang klase lang naman daw ang bautismo. Hindi naman daw magkaiba, no? Yung bautismo, hindi naman daw marami. So isa-isahin natin yung mga sitas na nagpapatunay na maraming klase yung bautismo. Hindi lamang po isa, no? Para may pakita natin kung alin ba talaga dapat yung sundin natin sa mga bautismong iyan. Diba? Para malaman natin kung alin yung para sa atin, kasi kung ang gagawin natin, yung hindi naman para sa atin, ayon sa Roma 2:13, no, ay walang kwenta yung mga bagay na gagawin natin kung hindi naman yung iniutos sa atin. Dapat kung alin yung iniutos, yun ang ating gagawin, para yun ay ibibilang ng Diyos na katwiran natin. So ngayon, umpisahan po natin no, sa pinakaunang nagsulat dyan sa Bagong Tipan, si Mateo. No? Ayon ba sa kanyang ulat, ilang klase ba yung bautismo? Basahin po natin, no? Sa Mateo 3:11, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang damating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So dito makikita natin magkaiba yung bautismo na binabanggit ni Juan, no? Kasi si Juan ang nagsasalita sa talatang ito na iniulat ni Mateo. Oh, dito ang sabi ni Juan, no? That sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo, no? Nagbabautismo si Juan sa tubig, no? Sa pagsisisi. Pero yun daw darating sa kanyang hulihan, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa tubig pa rin ba ang binanggit niya? Hindi, di ba? Kundi sabi niya, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, diyan maliwanag sa sulat ni Mateo, magkaiba yung bautismong gagawin ni Juan at saka sa bautismong gagawin naman nung darating sa hulihan niya, which is si Kristo, na gagawin ni Kristo doon sa kanyang mga alagad. Yan ay ayon sa ulat ni Mateo. Meron pa ba tayong ibang patunay, no? Para talagang lumakas yung tindig natin, hindi nga dapat yung bautismo sa tubig. So, isa-isahin natin to para talaga makita ng ating kapatid, no? Marami kasi siyang sinabi, baka daw hindi ko nakita yung mga sitas niya. So, dito, Mark 1:8 naman. So, yung mga sitas ko naman ay take note mo ngayon para makita mo talaga kung bakit yan yung tinitindigan ko. Sabi dito sa Mark 1:8, si Juan pa rin ang nagsabi nito, no? Parang yung sa Matthew 3:11 lang din. Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. So magkaiba po talaga. Kasi sabi ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Datapat kayo babautismuhan niya. So niya naman, tinutukoy niya si Kristo sa Espiritu Santo. O di ba magkaiba po yung bautismo, di ba? Na ginagawa ni Juan sa gagawin naman ni Kristo. Ano papatunay natin? O, sa Lucas naman 3:16. Para may pakita lang natin talaga sa kanya, no, na hindi lang parang napulot ng isang sitas lang ba? Kundi marami tayong patunay, no? Doon sa ating tinitindigan. So sa Lucas 3:16 naman, ganito ang sabi. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig. Datapwat, dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa akin, ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga pangyapak, kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. O di ba magkaiba? O ano papatunay? Luke 1:33.
I mean John 1:33. Ano naman ang iniulat ni Juan? Kasi kanina binasa natin yung kay Mateo, Marcos, Lucas, pareho ng sinasabi, 'di ba? Iba yung kay Juan Bautista, iba din daw yung bautismo ni Kristo. Si Juan naman, ano naman ang sinasabi ni Juan? Magkaiba rin ba yung bautismong gagawin ni Juan Bautista at saka ni Kristo dito sa ulat ni Juan na apostol? So basahin po natin sa John 1:33 para makita po natin talaga kung magkaiba ba talaga, no? Ayon sa iniulat no ng mga apat na sumulat ng tinaguriang gospel. So dito sa John 1:33, ganito naman ang ating mababasa. At siya'y hindi ko nakilala, sabi ni Juan ito. Datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. O di ba maliwanag? Apat na manunulat na yan no, ng mga sulat na nasa Biblia, nagpapatunay na iba ang bautismo ni Juan, iba ang bautismo ni Kristo. Ano pa? Meron pa ba tayong patunay? Basahin natin sa Acts 1:5. So dito sa Acts 1:5, ang sumulat dito si Lucas, pero titingnan natin kung sino ang nagsabi dito. Ano yung sinulat ni Lucas? So, sabi sa Acts 1:5, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So ang nagsasalita naman sa kanila dito ay si Kristo na mismo, no? Si Kristo na mismo may sabi nito. Dito sa Acts 1:5, sabi niya, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Kita mo? Mismong si Kristo, kasi kanina mga binasa natin, si Juan ang may sabi, iniulat ng mga apat na magsusulat. So dito naman, iniulat ni Lucas, ang may sabi naman si Kristo na mismo. Sabi ni Kristo, si Juan nagbabautismo ng tubig, dapat kay babautisman sa Espiritu Santo. O di ba maliwanag, magkaiba yung bautismo nila? O napapatunay natin, baka yung ibang apostol naman, baka iba yung sinasabi. Baka pareho lang o magkaiba din ba? So tingnan naman natin, no, yung stand ng ibang apostol. So dito naman sa Acts 11:16, ang may sabi naman po nito ay si Pedro. So tingnan natin, ayon sa sinabi ni San Pedro, kung yun ba ang bautismo ni Juan at saka bautismo ni Kristo, ay magkapareho lang ba? Isang bautismo lang ba o magkaiba? So dito sa Acts 11:16, ganito yung sinasabi ni San Pedro. Sabi niya, at naaalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So kita mo na mismong si Pedro, kasi si Pedro ang nagsalita dito sa Acts 11:16, sabi niya, naalala niya ang salita ng Panginoon, yung binasa natin kanina sa Acts 1:5. Yun ang naalala ni Pedro dito sa Acts 11:16. Sabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo babautismuhan sa Espiritu Santo, di ba? Mga apostol na mismo yan. Umamin, di ba, na talagang iba yung kay Juan, iba yung kay Kristo. Kay San Pablo naman kaya, baka sabihin niyang isang bautismo lang lahat yan, hindi magkaiba yan. Tingnan naman natin, ayon kay San Pablo, kung meron ba talagang magkaibang bautismo. Kasi sabi niya, walang magkaibang bautismo, isa lang lahat eh. Sabi niya kanya sa kanyang presentation. So ngayon naman, di ba, pinapatunayan ko, maraming bautismo magkaiba. Tingnan mo kay San Pablo. Ito, baka hindi mo pa nabasa ito. So, dito sa sulat ni San Pablo, sa unang Korinto 1:17, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Dito, no, maliwanag, inamin ni San Pablo, meron palang bautismo na hindi iniutos sa kanya. 'Di ba? Ulitin ko ang basa, unang Korinto 1:17. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo. So maliwanag po 'yon. Meron palang bautismo, no, na hindi naman iniutos ni Kristo na gawin ni San Pablo. 'Di ba? At dito naman sa kabila, sa Ephesians 4:4-5 na binasa niya rin, binanggit niya rin kanina, meron namang binabanggit si Pablo na ganito. May isang katawan, isang espiritu, gaya naman pagkatawag sa inyo, isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo.
So si San Pablo, meron siyang isang bautismo na sinusunod, na ginagawa. Pero meron ding ibang bautismo na ang sabi niya, hindi ako inutusan ni Kristo. Kaya napakaliwanag po no, sa ating pagtitindig ngayon, napatunayan po natin na marami pong bautismo magkaiba. Ialin yung dapat nating sundin sa ating panahon, hindi po yung kay Juan na sa tubig. Dahil hindi naman tayo mga alagad ni Juan tayo, mga alagad tayo ni Kristo. Kaya ang susundin nating bautismo, yung binabanggit niya sa 28:19 no, ng Mateo, yun ay bautismo sa Espiritu. Dahil ang bautismo no, na iniutos ng Ama sa kanya ay hindi sa tubig kundi bautismo sa Espiritu ayon sa John 1:33. Kaya yun yung na gawin naman natin. So yan po yung dahilan kung bakit tinitindigan ko na hindi na dapat ang bautismo sa tubig sa panahon natin ngayon. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. At adako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Mark ng Oneness Born Again. 7 minutes, your time start now, bro. Okay. Unang tanong ko, Brother Samuel, ipinangaral po ba ng isinagawa, nagbautismo po ba ang mga apostol sa tubig? Nagbautismo po ba ang mga apostol sa tubig? Nagbautismo o hindi nagbautismo? Yes, nagbautismo sila nung time na hindi pa nila naalala kung ano ba talagang uri ng bautismo yung inuutos sa kanila. Kasi yung mismo mga apostol man ay parang naging gaya mo rin noong una na kumbaga nalito sila sa kung anong bautismo yung iniutos sa kanila. Pero later on, kanilang naalala kung ano yung tamang bautismo sa kanila. So doon ko yung naalala, no? Naniniwala ka, Brother Samuel, na may talata sa Holy Scripture na yung Holy Spirit ipapadala para ipaalala lahat ng kanyang itinuro ni Yahushua, at nung napuspusan sila ng Holy Spirit, sila ay nagbautismo sa gaya ng Acts 2:38, di ba? Napuspos sila ng banal na espiritu kaya sila nagsalita ng iba't ibang wika, at nung sino man yung nagsambalataya ay binautismuhan sa pangalan ni Yahushua. Sa iyong pagkaunawa, Brother Samuel, ito yung tanong ko. After nilang makatanggap ng napuspos sila ng banal espiritu, nagkamali sila, nagbautismo sila sa tubig? Nagkamali sila? Nagkamali o hindi nagkamali? After napuspos ng banal espiritu? Yes, sasabihin ko nagkamali sila, no? Bakit po natin? Yes, bakit po natin nasabi? So meron akong babanggiting talata dito no na nagpapatunay naman na talagang mayroong pagkakamali. So sa Galatia 2:14 ganito ang ating mababasa. Ngunit ng aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng ebanghelyo. Yan. Sundong, i-clarify, i-confirm ko muna to. Hingi ako ng confirmation muna. Yes. Naniniwala po ba kayo Acts 2:38? Yung 3,000 doon na bautismuhan sa tubig, nabautismo sa tubig o hindi nabautismuhan sa tubig? Para mayroon tayong grounds na pinagkakasunduan. Ano po yun, yung ginawa ni San Pedro po doon, bautismo sa tubig po yun kasi yun ang panahon na yun ay hindi pa po niya naalala kung anong klaseng bautismo ba talaga yung inutos sa kanila. So, okay. Bunga yun ang kanyang pagkalimot. Next question. Ibig mong sabihin, Brother Samuel, para lang alang-alang lang sa ganyang paniniwala, paglalabanin mo yung pahayag na yung banal na espiritu ipapadala yan para ipaalala lahat ng itinuro ni Yahushua. Yung pala, pagdating ng Day of Pentecost na napuspos sila, nagkamali sila, nakalimot sila na hindi pala water baptism kundi spiritual baptism yung tinutukoy ni Yahushua sa kanyang pag-akyat na sabi niya ay sa John 14:16 yata, yun yung ipapadala yung banal na espiritu para makasama niya, magpaalala lahat na sasabihin ko sa inyo. Ganun po ba? Ganun po ba? Nakalimot sila sa kabila na napuspos sila? Tama po ba ako, Brother Samuel? Partly yes, no? Kasi meron kang dinagdag na mga explanation eh. Yes. Ang trabaho po talaga ng Holy Spirit ay tagapagpaalala po siya. Kailan ka po niya paralahanan, no? Siyempre, pag nakita niya na yung ginagawa mo ay hindi talaga yung ito sa inyo, so nung time na yun, so kumbaga papaalahanan ka na niya. So kumbaga parang ganito, no? So kumbaga nagawa niya muna bago kumbaga pinapaalala. Okay.
Next question ko, Brother Samuel. Aware po ba kayo na yung bautismo kay Juan, walang dilang apoy, walang kaloob ng banal na espiritu na nahalintulad na naganap sa araw ng Pentecostes? Aware po ba kayo doon? Aware o hindi kayo aware? Tanggap niyo Aware ba o po hindi ako tanggap? doon. Aware po ako doon, no? Yun pong ano po, yun pong bautismo no sa tubig, kay Juan po yun, no? So dapat po nating makita diyan pagdating sa Acts 11:16, inamin ni Pedro diyan, no? At naalala ko. So yung salitang naalala, yan yung pinaka-keynote natin, no? Doon sa sinasabi natin na nakalimutan ni San Pedro kung ano yung tamang bautismo na iniutos sa kanila. Kaya nga inulit niya yung nakasulat sa Acts 1:5 eh. Kasi doon pa lang niya naalala yung tamang bautismo. So, ibig sabihin, meron siyang nagawa noon na bunga ng pagkalimot. Kaya sinabi niyang naalala ko. Okay. Next question ko, Brother Samuel. Sa lahat ng ibinigay mong talata, sa lahat kasi lahat pinakinggan ko naman, okay? Tsaka binalik-balikan ko yung ano mo debate mo. Sa lahat ng binigay mong talata, saan dun yung sinasabing yung bautismo sa tubig at yung bautismo sa espiritu ay yung bautismo sa espiritu ay hindi sa tubig? Saan sa lahat ng binigay mong talata na yung bautismo sa espiritu hindi yan bautismo sa tubig? Saan sa lahat ng talatang binigay mo? Alin yung pinaka-best mong talata na ibibigay? Lahat po yung binanggit ko, ano po yun maliwanag po yun yung Matthew 3:11, Mark 1:8, Luke 3:16, John 1:33, lahat ng mga talata na yan, pagka babasahin mo yan, makikita mo, magkaiba talaga, bautismo sa tubig kay Juan, bautismo sa Espiritu kay Kristo. So, yan po mga binanggit ko ng mga talata, lahat po yung nagsasabi na ganun, magkaiba po sila. Okay. Magbigay po lang kayo isa, Brother Samuel. Magbigay lang kayo isa, basahan nyo kung iba yung hindi bautismo sa tubig yung bautismo sa espiritu. Saan yung talata mo yun na hindi yan bautismo sa tubig? Yung bautismo sa espiritu ay hindi bautismo sa tubig. Saan yung talatang yun? John 1:33, no? Kasi maraming binanggit, gusto mo isa lang. So, ito piliin ko yung John 1:33. Sabi dito, at siya'y hindi ko nakilala. Datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, ay siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Okay. So, magkaiba po yun. Saan po yung hindi sa tubig, brother? Sorry. Ganyan po, ang sabi kasi ni Juan, ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. So talagang binigyan talaga ng specification, 'di ba? Talagang nilinaw niya. Ang inutos daw sa kanya ng Ama, bautismo sa tubig. Yun namang darating sa hulihan niya, inutusan niyo ng Ama naman na magbautismo rin. Pero hindi na sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu Santo. Yan, niliwanag niya yan dyan eh. Sa Acts 2:38, tanggap niyo rin ba yung talata na napuspos sila, nagkaroon silang dilang apoy, 'di ba? Si Yahushua magbabautismo sa apoy at sa espiritu, 'di ba? Na present dun sa Day of Pentecost. Ulitin ko lang, Brother Samula, tanggap niyo po ba na may dilang apoy na nangyari sa Pentecostes at may pag Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating mga nasa live dyan, kay Aladin Gregorio ng Baptist, kay Rinwell, naban na to si Mark sa punto por punto. Shoutout din kay Liluch Lavena, Holy Spirit is a wisdom galing sa salita ng Diyos. At MCGU yan, iba yan sa MCGI. Emi Alfonso, bakit nadamay si Bro Eli? MCGU yan si Bro Samuel. At yun, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Mark, another 10 minutes bro, your time start now. Ano po ako? Okay, malinaw po no, brother, mga taga-pakinig, taga-panood, malinaw po na hiningan ko siya ng pinakamagandang talata niya. Pinakamaganda, sinabi, ito, binautismo ako sa tubig, pero yung darating, babautismo ako kayo sa apoy at espiritu. Inulit-ulit yun. Wala namang, hindi na yan bautismo sa tubig. Yung espiritu, walang ganun. Balik rin mo yung talata, Brother Samuel. Walang sinabi doon, Brother Samuel, na ngayon, nung una, binautismo ako sa tubig. Ngayon, hindi na sa tubig kayo babautisman. Walang ganun walang ganun sinasabi sa talata. Hindi na sa tubig kayo babautismuhan. Kundi, babautismuhan na kayo kung saan? Sa espiritu at sa apoy, hindi nagagamit ng tubig. Walang sinasabing ganun sa talata. Ang sinasabi dyan, daragdagan
yung bautismo ni ni Juan na kung saan pagsisisi lang yun eh. Kapos yun kasi walang kapatawaran doon. Brother Samuel, bigyan lang kita ng konting kaalaman, no? Kapos kasi yung bautismo ni Juan, hindi sapat, hindi enough, hindi makakapagligtas kasi puro pagsisisi, walang kapatawaran. Bakit? Sabi sa Mark ba yun, yung ang kapatawaran ay nasa pangalan ni Yahushua. Kaya nagtataka ako, ba't ayaw mo magpabautismo sa pangalan ni Yahushua? Nandito yan sa saan ka, teka. Mamaya na siguro pag ano, balikan ko yan. Yung kapatawaran ng ating kasalanan nasa pangalan ni Yahushua. Ngayon, linawin ko, Brother Samuel, linawin ko. Walang sinabi doon, hindi na kayo babautisman sa tubig. Wala. Kundi, yung darating, magbabautismo sa tubig, sa espiritu at sa apoy. Walang sinabing hindi nagagamit ang tubig. Walang ganun. Wag po kayong nag-iilusyon. Wag po kayong nag-aas yung nag-a-assume, wag kayong assuming, yan ang tamang term. Wag kayong assuming, Brother Samuel, wag kayong assuming na wala naman sinabi doon hindi gagamit ng tubig. Wala. Ang sinabi doon, yung bautismo sa tubig, ay hindi na sa tubig sila mababautismo, kundi sa pamamagitan ng apoy, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa apoy at sa espiritu. Ang ibig sabihin, yung tubig na pagsisisi ay bababaan sila ng dilang apoy at Espiritu Santo na kaloob ng Banal Espiritu. Kaya magiging saksi sila mula Jerusalem, mula Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Dahil bibigyan ka ng isang espiritu eh. Bibigyan ka ng kaloob ng Banal na Espiritu eh, para maging saksi ka eh. Okay? Linawin ko, tanggap ni Brother Samuel na sa Acts 2:38, napuspos sila. Tapos, tama yung nag-comment kanina eh, naunahan nga lang ako. Tama naman yung nag-comment kanina, sabi niya, puspos ng Holy Spirit, pero mali yung pinaggagawa. Grabe no, para lang maitayo niya yung kanyang imbentong doktrina. Yung kanyang imbentong doktrina para maitayo niya yung imbentong doktrina pagbabangga-banggain ang talata. Pagbabangga-banggain. Mr. Brother Samuel, sana maging malinaw sa kaisipan niyo to. Sana maging malinaw. Itanong niyo sa sarili niyo kung bakit inuulit yung bautismo ni Juan. Bakit? 'Di ba? Dahil wala yung dilang apoy, wala yung kaloob, at wala yung pangalan. Puro pagsisisi lang yun eh. Yung bautismo sa tubig ay larawan ng yung tubig, larawan ng bautismo na sa magandang budhi, 'di ba? Parang kahilingan sa magandang budhi, parang ganoon eh, pangako sa magandang kalooban. Kasi nga pagsisisi yun eh. Pagsisisi, doon nagsisimula, Brother Samuel, doon nagsisimula yung tamang pananampalataya na tumatalikod na tayo sa kasalanan. Kaya nga pinapatay na natin eh, ang kasalanan eh. Kaya pinatay natin si Yahushua nung tayo ay naghihingi ng tawad dahil kinarga ni Yahushua ang kasalanan, pinatay siya dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil sa pagsisisi natin, namatay si Yahushua, yun ang katumbas noon, nung nilibing si Yahushua, yun ang katumbas nung inilubog tayo sa tubig. Hindi ka naman pwedeng ilibing sa lupa, baka hindi ka na makabangon, di ba? Kaya merong bautismo sa tubig. Bakit makikita mo isang bautismo lang to? Tingnan mo, Brother Samuel, yung kamatayan ni Yahushua, pag nabautismohan tayo kay Yahushua, nabautismohan na sa kanyang kamatayan. Ano ba yun? Yun nga yung immersion na sa tubig, para kang nilibing na eh. Naging kabahagi ka sa kanyang kamatayan. Bakit ka nagsisisi? Kasi nga sa tubig, yun yung larawan ng bautismo, yung bautismo ni Juan, bautismo sa pagsisisi. Repent. Tapos, be baptized, and makaka-receive ka ng Holy Spirit. Kompleto. Ano bang iniiba-iba mo? Andun yung banal na espiritu, andun yung apoy, yung dilang apoy. Ano bang hinihingi mo? Ano bang hinahanap mo? Sabi nga, isa lang yung bautismo. Si Pablo, nagbabautismo. Sabi mo, saan yung 1 Corinthians ba yun? 1:17, yung sasabi mo, hindi siya inutusan, pero hindi niya sasabing, hindi pinagagawa. Kasi kung ikaw, minsan Brother Samuel, kung hindi ka tagapangaral, wag kang marunong na magmangaral.
kung ikaw ay tagalinis ng simbahan, yung ministry mo, doon ka mag-focus sa paglilinis ng simbahan. Kung ang ministry natin, driver tayo ng service, mga magsusundo ng mga kapatiran, yun ang ministry natin. Huwag natin pakialaman yung ibang bagay. Yun din ang nangyari kay Pablo. Kung hindi siya tinawag para magbautismo, hindi ibig sabihin, wala kang mababasang talatang hindi pinatutupad. Hindi, pinatigil ang pagsasagawa ng bautismo sa tubig. Inulit-ulit na nga eh. Inulit-ulit. Tsaka, sobrang laking pagkakamali naman, 3,000 nadagdagan pa bawat araw. Saka magbasa ka ng talata, Brother Samuel, naitigil yun, yung 3,000 everyday, na nadaragdagan bawat araw, nadaragdagan bawat araw. Ang masakit nito, Brother Samuel, akala ko hindi ka tatanggihan mo, Brother Samuel, sana medyo hahaba argumento natin. Kung tatanggihan mo sana yung Acts 2:38, hindi water baptism, hahaba sana yung argumento natin. Pero tapos na yung argumento kasi tinanggap mo yung Acts 2:38, water baptism, 3,000 at bawat araw, at pangako yan, Brother Samuel, pangako yan hanggang sa mga anak-anakan natin. Yung mga anak natin, pangako pa yan hanggang sa anak natin. Sabihin mo natigil? Si Brother Samuel talaga, Diba? Brother Samuel, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Magpabautismo ka sa pangalan ni Yahushua kasi nandiyan yung kapatawaran sa pangalan ni Yahushua. Hindi nyo nagagamit yung pangalan ni Yahushua sa baptism eh. Diba? Hindi nyo nagagamit ang pangalan ni Yahushua. Paano ka magbautismo, Brother Samuel? Mamaya itatanong ko, hindi ko naitanong kanina kasi ang hiksi ng oras eh. Itatanong ko sana, paano ka magbautismo sa pangalan ni Yahushua? Ang utos sa bautismo ang sa pangalan niya. Maging kabahagi tayo sa kamatayan niya. Paano nangyayari sa buhay mo yun, Brother Samuel? Ha? Makinig ka lang ng salita ng Diyos. Pagkatapos makinig, lahat ng itinuro niyan, i-reject mo. Sabi, magpabautismo sa tubig. Pinapangaral ng mga apostol, sabi mo mga apostol, pinaparatangan mo na, mas magaling ka na sa apostol na hindi na wag nang gawin niyang bautismo sa tubig dahil mas magaling yung turo na natuklasan mo. 3,000 hanggang sa mga anak natin, pangako yan eh. 'Di ba? Saan ba yung talatang yan? Para maging aware ang ating kapatid na ito. Sa Acts 2, 2 minutes, sabi sa 42 yata yung na magkamali, 30, sabi, palibasa, okay, sabi niya yan, wala ako kasing talatang mahanap, Brother Samuel, na itinigil yan. Pero, pangako yan, hanggang sa ating mga, papasa pa yan sa mga, teka lang, nasa ba yung palibasa, okay. Sabi, sapagkat hindi umakyat, Acts 2, 38 pa pala, dapat pala sa 38. Okay, so ito. Sila'y, okay, lahat ng, kaya Brother Samuel, mamaya, hanapan mo kung talatang natigil, hindi na sila nagbautismo. Yun ang maganda. Kung meron kang talatang natigil na sila, mahalaga pala yan, mahalaga pa yung tinuturo mo. Kung mahalaga yan, Brother Samuel, kung mahalaga yan, magbigay ka na, tinitigil na namin yung water baptism. Wala kang mabasang ganun eh. Ba't wala kang mababasa? Saan yung talatang sabi? Ayun. Kung mahalaga yan tinuturo mo yung Brother Samuel, maganda, may mga basa ka na pinatigil sa ating mga anak. Wala kang mababasa niyan, ginagarantiya ko kasi mamumuti na buhok mo, Brother Samuel, wala kang mahanap niyan eh. Teka lang hindi ko makita. Okay? Ayun, siguro mamaya babalikan ko yan, ibibigay ko yung talatang yan. Okay? Ngayon, Brother Samuel, mahal ka ng Diyos, Brother Samuel, mahal ka, may pagkakataon pa. Binibigyan ka pa ng pagkakataon na Diyos na makabalik sa kanyang katuruan, sa katotohanan. Huwag po tayong gumawa ng inventong doktrina. Huwag po, dahil unang-una, ang kinakalaban mo, 13 apostles na nagbabautismo sa tubig. Huwag po tayong para lang maiba, yung ganun, napapala natin sa ganung pakiramdam na maiba lang, di ba? Gagawa tayo ng sariling doktrina. Wag po kasi wala kang mababasa. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross. Brother Sam, your time start now. Okay, maraming salamat. Kapatid na Mark, ang itatanong ko patungkol dito sa John 1:33, no? Kasi nakahanap ng isang sitas. Okay, tingnan mo yung John 1:33 kasi may tatanong ako dyan na medyo technical to. So, ang nabanggit dyan, di ba, na mga karakter ay si Juan at saka si Cristo, tama po ba?
at yung Diyos na nag-utos sa kanila. John 1:53, tama po ba ako, Brother Samuel? Mr. Moderator? John 53? 1, okay, ang tanong ko pa, lilinawin ko lang ha. Yung mga characters na nabanggit dyan ay si Juan Bautista, si Cristo, at yung Diyos Ama siyempre na nag-utos sa kanila. Agree po kayo doon? No, so, agree mo, walang problema doon. Anong tanong po? Okay. Pero ano yung talata, sorry, Brother Samuel, kunin yung talata. John 1:33. 33, 53 pala. John 1:33. Okay. Basahin mo yung John 1:33 ha. So, sabi mo, agree ka naman no, na yung tatlong mga characters, yung involved dyan sa talatang iyan, si Juan Bautista, si Cristo, at yung Diyos Ama na nag-utos sa kanilang dalawa. So ngayon, ang tanong ko dyan, no, yun bang Diyos na nag-utos sa kanila ng bautismo, no? Parehong bautismo ba ang iniutos sa kanila na gawin nila sa kanilang mga tagasunod? Magkaiba, Brother Samuel. Magkaiba. Sumasagot ako, Brother Samuel, makinig po kayo. Maging attentive po kayo. Magkaiba dahil may dinagdag. Ano ang dinagdag? Kapatawaran sa kasalanan. Pangalan ni Yahushua, bilang apoy, at Espiritu Santo. Kulang kasi yung kay wala sa talata, Brother Samuel, na hindi nagagamit ang tubig. Mamumuti ang buhok nyo na maghahanap kayo ng talatang na nagsasabing hindi nagagamit ang tubig. Mamumuti na buhok nyo. Kamamatayan nyo na yan. Okay. So, ang sabi mo, no, magkaiba. So, for clarification lang, so, tinatanggap mo na yung bautismong iniutos kay Juan na bautismo sa tubig ay iba yon sa bautismo sa Espiritu naman na iniutos ng Ama kay Kristo. Yes. Ba, magkaiba yon? Yes, magkaiba. Ang linaw sa Acts 19:2 hanggang 6. Kasi yung bautismo ng kay Juan, walang banal na espiritu. Pero wala ngang mababasang hindi sila gagamit ng tubig. Wala yung dilang apoy, ulitin ko, wala yung pangalang ni Yahushua, hindi nagamit, at walang Espiritu Santo. Linawin ko, Brother Samuel, hindi yun iba na hindi nagagamit. Walang ganun. Hindi sabing iba, hindi nagagamit. Iba kasi kulang. Iba kasi kulang. Wag kang assuming. Wag kang assuming, Brother Samuel. Ang linaw sa talata, wala lang kasi yung dilang apoy. Okay. So, eto, dahil inamin mong magkaiba no, yung bautismo sa tubig at saka bautismo sa Espiritu. Ngayon, ang sinabi mo naman na yung bautismo naman na inutos kay Kristo ay idinagdag doon sa bautismo sa tubig. So, ang tanong ko ngayon, saan mo nabasa yung salitang idinagdag yung bautismo ni Kristo sa bautismo ni Juan? Saan nabasa yan? Walang verbatim, pero basahin natin sa Acts 19, verse 19 to 19 talaga. Nasa 19 Acts 19:2-6. Hindi yan verbatim na dinagdag, pero kaya uulitin yung bautismo, kasi wala yung bilang apoy, wala yung puspos ng Holy Spirit, wala yung pangalan ni Yahushua. Sa Acts 19 verse. Okay. Sige, next one. Okay, so binanggit mo na yung Acts 19 no, na sabi mo wala namang verbatim na dadagdag. So okay, dito muna ako sa Acts 2 naman kasi maliwanag naman sinabi mo walang nadagdag, walang. So dito sa Acts 2, so doon sa Pentecostes, merong sa Acts 2, 'di ba? Mabasa mo diyan na may nakita sa kanila na dilang kawangis ng apoy. Ang tanong ko, sino yung mga nakitaan ng dilang kawangis ng apoy na sumisimbolo sa Holy Spirit? Nakitaan niya yung mga apostol, yung mga nangangaral. Okay? Sila yung unang pinagkalooban. Bakit? Para ipaunawa sa katulad mo, Brother Samuel, para ipaunawa sa mga katulad mo na hindi sila magkakamali. Kasi nanggaling yung pananapahayag nilang bautismo sa tubig yan dahil dilang apoy nanggaling sa Diyos yan. Ibig sabihin, Brother Samuel, yung ipagkakaloob sa mga apostol, isang espiritu na nagbibigay yan sa atin. Yan din yung espiritu ibibigay sa atin sa mga apostol. Yan din ibibigay sa atin, Brother Samuel. Lahat tayo gagawing mga priest. Lahat tayo. Okay. So, ang next question ko, yun namang sa Acts 2:38 hanggang patuloy, no? Yung may 3,000 to 41, no? Yung 3,000 doon na kanilang nabautismuhan sa tubig, nakitaan din ba yon ng mga dilang kawangis ng apoy, yung 3,000 na yon o hindi?
Hindi na naitala, walang mababasa doon, hindi na naitala. Pero nasa Acts 1:8 'yan. Sa Acts 1:8 'yan. Yung mga nabautismuhan at binabaan ng Holy Spirit, sabi, mamaya babasahin ko sa iyo. Magkakaroon sila ng banal, makakatanggap sila ng banal espiritu para ano? Maging saksi mula Judea. Kaya hindi, wag kang, Brother Samuel, mahirap talaga pag ganyan, no? Pero pipili ka lang ng ano, tapos gagawa mo ng sariling interpretasyon. Mahirap po talaga yan. Okay. Okay na. Okay. So, 'di ba yung sa Acts 2:38, no, ang nangunguna sa kanila sa panahong iyan ay si Pedro. So, pagdating doon sa Acts 11:16, na pakisundan mo yung sita sa Acts 11:16, merong sinabi si Pedro at naalala ko ang sinabi ng Panginoon. So, matanong ko sa iyo, kapag ba sinabing naalala ko, so tama ba na sabihin natin meron siyang nakalimutan noong una kaya niya sinabing naalala ko? Yes, may naalala. Pero wala sa talata, ang nalimutan niya yung pinagagagawa nilang bautismo sa tubig. Brother Samuel, ganito naalala ko na bautismo sa Espiritu Santo, pero wala sinabi doon na mali pala yung ginagawa namin. Brother Samuel, wala sa talatang mali palang magbautismo sa tubig. Wala sa talata, wag kang assuming. Wag kang maggawa ng ilusyon mo na parang ang tinutukoy doon, bautismo sa tubig. Wala sa talata. Okay. Next question ko. No. So, mula nung Time. Time, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. So syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal. Brother Samuel ng MCGU, your time start now. Okay, maraming salamat. At ang nagandahan ako dito sa kausap natin kasi umaamin Sabi niya kanina, isang bautismo lang lahat 'yan, 'di ba? Walang maraming bautismo, hindi yan magkaibang bautismo. Sabi niya sa kanyang presentation nung una. Pero ngayon, no? Tinatanggap niya na magkaiba yung bautismo ni Juan at saka bautismo ni Cristo. Salamat naman, 'di ba? Dahil yun naman talaga ang totoo. Magkaiba yung bautismo ni Juan, katulad ng sabi na basa natin kanina, napakaraming sitas, magkaiba yun sa bautismo ni Cristo. Ngayon naman, dapat alamin niya, kaninong alagad ba siya? Alagad ba siya ni Juan o alagad ni Cristo? No? Kasi siya, panay sunod siya doon sa utos na ibinigay ng Diyos kay Juan. Yun palaging binibigyan niya ng bida, yung kay Juan, di ba? Siguro alagad siya ni Juan, siguro. Baka hindi pa siya alagad ni Kristo. Kasi yung mga alagad kasi ni Juan, nung makilala na nila ang Kristo, lumipat na sila kay Kristo Pero ito siya, nanatili pa kay Juan. Ngayon sabi niya kanina, mamutin na lang daw yung buhok ninyo, wala kayong mababasa na ipinatigil na yung bautismo sa tubig. Di ba? Sabi niya yan, di ba? Teka, hindi pa puputi ang buhok mo, babasahin ko na sa iyo. So sa John 1:33, di ba? Inaamin mo na ang inutusan ng Diyos Ama dyan na magbautismo sa tubig ay si Juan. Kasi sabi mo, iba naman yung kay Kristo, bautismo sa Espiritu. Ngayon, ang tanong, yun bang ibinigay ng Diyos na utos kay Juan, ipinagpatuloy ba yun ni Juan? No? Bago mamatay si Juan, meron bang sinabi, gawin nyo ito, ipagpapatuloy nyo ang bautismo sa tubig? Yan ba yung sinasabi ni Juan para masabi natin na hanggang ngayon, ay effective pa rin yan, utos pa rin yan? Oo, baka naman kabaliktaran yung mabasa natin. Ito huwag kayong kukurap, no? Hindi pa puputi ang buhok ninyo, malalaman nyo na yan ay ipinapatigil na. John 1:33, maliwanag, si Juan ang inutusan na magbautismo sa tubig. Ngayon, itong si Juan na siyang inutusan sa tubig, ito yung pag-amin niya. Huwag kang kukurap, no? Kapatid na Mark, John 3:30, ipinagpatuloy ba o ipinapatigil na? Tandaan mo yung sita sa John 3:30. Si Juan ang inutusan ng Diyos Ama nito, kaya siya din yung may karapatan na magsabi kung ito'y ipinapagpapatuloy niya o ipapatigil na. John 3:30, ito sabi ni Juan, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Yan, sabi yan ni Juan, no?
Hindi niya verbatim binanggit, 'di ba, na hindi na ipagpapatuloy. Pero kung gagamitan mo, no, ng pangunawa, dahil ang Biblia ay hindi naman litra por litra lahat, kailangan natin unawain yung nakasulat. Ano ba ang ibig sabihin nung sinabi ni Juan Bautista na ako'y kinakailangang bumaba? Di ba yan ay pagre-resign? Di ba halimbawa, merong isang presidente, sabi niya ako'y bababa na sa pwesto. So siya ay nagre-resign. Ano ang kahulugan pagka nag-resign ka? Ititigil mo na kung ano man yung mga karapatan or ano man yung mga utos na iniutos sa inyo. Di ba? Kasi nag-resign ka na eh. So ibig sabihin, tinitigil mo na yung mga katungkulan mo. Dito si Juan sabi niya, ako'y kinakailangang bumaba. Meron ba siyang ibang pinasahan para sabihin natin na patuloy pa rin na dapat nating gawin yung utos na bautismo sa tubig? Meron bang pinasahan si Juan na gawin niyo ito, ipagpapatuloy niyo bautismo? Wala. Kundi ang malinaw ang kanyang pag-amin, sabi ni Juan, siya, tinutukoy niya si Kristo. Si Kristo, kinakailangang dumakila, ngunit si Juan, kinakailangang bumaba. Pagka sinabing bumaba, so ibig sabihin, pinapatigil na. Tandaan mo, ikaw na mismo may sabi, iba yung bautismo ni Juan sa bautismo ni Kristo. Yung bautismo kay Kristo naman na bautismo sa Espiritu, inamin mo naman yan kanina. Yun ba ay pinagpapatuloy yun hanggang sa ating panahon? Ito naman sabi ni Kristo sa John 20:21, no? Tandaan mo yung mga sitas ha? John 20:21. Sabi ni Kristo, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. O di ba si Kristo nagbigay ng bilin, di ba? Bago siya umakyat sa langit, sabi niya, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Di ba? So, ibig sabihin, pareho mismo. Kung ano yung binigay na instruction, utos ng Diyos Ama kay Kristo, yun din yung ipinapagawa niya sa kanyang mga alagad. Anong bautismo ba? Yung isinugo ng Diyos Ama kay Kristo ayon sa John 1:33, no? Mateo 3:11, Mark 1:8, Luke 3:16, Acts 1:5, yung mga binasa natin kanina. Napakaliwanag, 'di ba? Si Kristo ay inutusan ng Ama na magbautismo sa tubig. So yan yung sinasabi niya na kung paanong pagkasugo sa akin. So kung paanong si Kristo ay sinugo para mambautismo sa Espiritu, gayon din naman sinusugo niya yung kanyang mga alagad. Kaya yung binanggit niya sa Mateo 28:19, bautismuhan niyo sila, hindi yun sa tubig. Dahil wala siyang binanggit na tubig doon. Diba? Kasi nga, hindi sa tubig. No? Ngayon, i-recap ko lang yung sinabi niya kanina. No? Ano naman daw, yung sa John 3:3, sabi niya kanina, walang ibang paraan, kasi namin niya walang ibang paraan para makapasok ka sa karaan ng langit. Kailangan mong dumaan sa ipinanganak sa tubig at sa espiritu. Ang sabi niya, yan, ayun ay bautismo. So para sa kanya, hindi maliligtas yung mga hindi dadaan sa water baptism. Kasi walang ibang paraan 'di ba? Sabi naman niya, pwede naman kung hindi na talaga pwedeng bautismuhan. So yung mismong kanyang mga statement nagkukontrahan, no? Hindi niya malaman kung alin ba talaga yung kanyang titindigan. Pwede bang maligtas kahit hindi dadaan sa bautismo? O wala nang ibang paraan dahil sabi mo maliban? So yun yung hindi niya naintindihan. So diyan po sa John 3:3, no? Hanggang 8, no, na kanyang binabanggit, yung tubig na tinutukoy ni Kristo ay hindi po yan ipambabautismo. No? Dahil wala naman siyang bautismo na binabanggit diyan. At ang kapanganakang muli na kanyang tinutukoy diyan ay hindi tumutukoy sa bautismo, kundi yan ay tumutukoy sa pagkakaroon mo ng panibagong katawan, yung katawang panglangit. Dahil ang tubig na kanyang binabanggit diyan, John 14, no? Hindi po yan literal na tubig. No? Ang tubig na kanyang binabanggit, ito
John 7:37 hanggang 39. Alamin natin, anong tubig ba ang sinasabi ni Kristo? Kasi siya nakabasa siya ng tubig, akala niya galing na sa kanal o galing sa ilog. Ito naman sinasabi ni Kristo na tubig. Nang huling araw nga ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw at nagsabi, kung ang sinumang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin gaya na sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya. So yun palang tubig na kanyang binabanggit ay hindi literal na tubig, kundi simboliko yun ng Espiritu Santo. Yung Espiritu naman na binabanggit niya, no? Kasi lalabas, dalawa na. Kung yung tubig tumutukoy sa Espiritu, yung Espiritu naman na binabanggit niya sa John 3:5 na ipinanganak sa tubig at Espiritu, sa ano naman yung tumutukoy, no? John pa rin sa John 4:24, ano ang sinasabi? Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa kanyang samba ay kinakailangan magsamba sa Espiritu at sa katotohanan. So yun palang binabanggit niya na ipinanganak sa tubig, tumutukoy yun sa Espiritu Santo, no? At Espiritu, tumutukoy yun sa Diyos Ama. Dahil yung kapanganakan na iyan, walang ibang paraan para makapasok ka sa kaharian ng langit, kundi babaguhin muna ang iyong katawan. Kahit sino ka man, kahit yung napako sa cross, hindi yun makakapasok sa langit kung hindi ipapanganak siyang muli. Paano? Bibigyan siya ng panibagong katawang panglangit. Kaya hindi po yan tumutukoy sa bautismo sa tubig. Kaya maliwanag po, hindi na po utos sa ating panahon at hindi na po natin dapat gawin pa yan. Kaya nga sabi ni San Pablo, unang Korinto 1:17, sapagkat hindi ako inutusan upang gumautismo sa tubig, no? Kundi mangaral ng ebanghelyo. Maliwanag na sa ebanghelyo ni Kristo na siyang dapat nating sampalatayanan, hindi po kasama dyan ang bautismo sa tubig. So, may time pa po ba? So, yan po. So, nagpapatunay po yan na talagang wala po, no? Wala ka po, kumbaga doon sa tama, pagka ang ginagawa mo pa ay paglulubog pa sa tubig. Kasi si San Pablo natin, sabi niya, hindi siya inutusan. Time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. By the way mga kapatid, sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live, sa YouTube at Facebook, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa water baptism. Ang pinaka-main na issue dito mga kapatid is yung dapat pa bang sundin ang water baptism. Sa pag-usap nito, nakafocus yung sa water dahil kanina sinasabi nila na they both believe doon sa baptism. So mga kapatid, dako tayo sa ating second cross ng affirmative sa negative. Brother Mark ng Oneness Born Again. Your time start now, bro. Okay, Bro Samuel, unang tanong ko, paano ba mabautismo? Ano ba ginagawa niyo para ang isang tao bautismohan niyo sa espiritu? Anong ritual? Paano manner, paraan nyo para makapagpabautismo ng kapatiran sa espiritu? Paano? Anong kaparaanan nyo? Yan pong nakasulat sa Matthew 28:19-20, no? Sabi, bautismo nyo siya sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo at ituro nyo sa kanila. So, ibig sabihin, dyan pala sa bautismong iniutos, pagtuturo ang gagawin dyan. Kaya kung napapansin mo, sa Acts 19:4, no, yung 12 nalubog ni Apolos sa tubig ay binautismuhan ni Pablo sa Espiritu sa magitan ng pagtuturo sa kanila. Okay. Sundan ko muna yan. Marami akong tanong. Pero sundan ko na muna yung katwiran mo, no, bro? Yang sa Matthew, sabi mo, ituro, bautismuhan, tas ituro. Saan dyan yung sabing ilubog sa aral? Saan dyan sa talatang binabasa mo? Kasi bautismuhan at ituro, di ba? Pagkatapos bautismuhan, turuan. Hindi sabing, hindi, di ba tama po ba ako? Hindi sinabi sa talatang, yung bautismo ay ilulubog kayo sa aral. Ganun po ba pagkasabi sa talata, Brother Samuel? Ganun ba pagkakasabi o hindi ganun pagkakasabi? Ganito po ang nakasulat, no? Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautisman sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Paano? 20. Na ituro ninyo sa kanila. No, na ituro ninyo sa kanila. So yan po yung kapamaraanan kung paano mo gagawin yung iniutos na bautismuhan nyo sila.
na ituro nyo sa kanila. So pagtuturo po yung gagawin. Kaya nga maliwanag, Acts 19, no? 4 to 5, nagtuturo si Pablo sa kanila at yun, titanggap nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Okay. Sundan ko yan, Brother Samuel, ha? Sayang, ang dami kong tatanong, pero nagugustuhan ko yung top, ano mo eh. Si Pablo, nung binautismuhan sa kanyang bahay, nung binautismuhan, pag tinuruan ka, ganun kabilis ba yun? Pagkaturo sa'yo, pagkabautismo sa'yo, naturuan ka na lahat ng aral ng mga apostol no kasama nila si Yahushua? Naituro na agad ba yon sa oras lang na binautismuhan si Pablo? Sabi 'di ba, 'di ba pagkatanggal ng nung kanyang nagkaroon siya ng paningin, napuspos siya, na ano agad siya, naturuan na agad siya ng lahat ng na tinuro sa mga apostol. Ganun po ba 'yung pagkaunawa niyo sa talata, Brother Samuel? Mahabang proseso po yun, no? Kaya nga ang sabi, ang Espiritu Santo ay tatatak hanggang sa kaarawan, di ba, ng iyong pagkaligtas. So, hindi po yan aalis sa iyo dahil yun pong pagtuturo ay magpapatuloy po yun. So, mahabang proseso po yun, yung ano na yun. So, ang maliwanag po doon, no, na kung paano gawin yung bautismo sa Espiritu, ay pagtuturo po ang ginaganap, no? Ilulubog ka sa aral, hindi po sa tubig na literal. Next question. Kailan po nagbautismo sila sa espiritu? Anong basihan mo, Brother Samuel? Kasi ako Acts 2:38 ako. Kailan nagbautismo ang apostol sa espiritu? Ano bang sang talata mo yan na binasihan? Acts Kailan 19 nagsimula po. yung bautismo Uh, sa espiritu? Dito po sa Acts 19, no? 4 hanggang 5. Sabi dito, at sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila nagsimpalatay sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So yan pong sinasabing nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi po yan paglulubog sa tubig. Dahil hindi naman nilubog ni San Pablo yung mga nakasalubong na dyan dahil nalubog na ngayon sa tubig noon. Kaya binautismuhan niya sa Espiritu dahil yun yung isang bautismo na dapat nilang matanggap na hindi nila natanggap na. Sundan ko liyan, Brother Samuel, no? Hindi na ako nakapagtanong ng iba. Sundan ko liyan, Brother Samuel. Yung bautismo na sinasabi mo, bautismo sa apoy tsaka sa espiritu, iba ba yan sa bautismo ni Yahushua, ni Jesus Christ? Yung bautismo daw kay Jesus Christ, bautismo kay Jesus Christ, iba ba yan sa bautismo sa espiritu at sa apoy? Magkaiba po ba yan? Isa lang yan? Pagka po sinabing bautismo no, sa pangalan ni Jesus, ang tinutukoy po yan po yung bautismo na iniutos ng Diyos Ama kay Jesus. Alin yon? Yung bautismo sa Espiritu Santo at apoy, hindi po yung bautismo sa tubig. No? Kasi yung bautismo sa tubig, maliwanag dito, yun ay bautismo naman kay Juan. So sa pangalan ni Juan yun or kaparaanan ni Juan. Pagka sinabing bautismo sa pangalan ni Jesus, so ang tinutukoy niyan, bautismo no doon sa iniutos ni Kristo. Pero nga gaya na sabi ko nung una, may mga apostolos nung una na nakalimot sa anong klaseng bautismo talaga ang iniutos sa kanila. Nagkakaroon sila ng maling diwa. Okay. Ang ganda ng sagot mo, Brother Samuel, no? Pabor na pabor sa akin. Yung sabi mo, yung bautismo kay sa pangalan ni Yahushua o ni Jesus Christ ay bautismo sa apoy at sa espiritu. Kung may talata po ko, Brother Samuel, na yung bautismo sa pangalan ni Yahushua ay ginanap nila sa gamit ang tubig, nangangahulugan po ba yan, Brother Samuel, na imbento ang inyong doktrinang pinaniniwalaan ngayon? Hindi po. Kundi nangangahulugan po yan na ang sinasampalatayanan mo pa ay yung panahon na kung saan yung apostol ay nandoon pa sa kalagayang nagkamali sa diwa. Wala ka pa doon sa panahon na kung saan naalala na nila kung anong tamang bautismo ang iniutos sa kanila. Dapat makita mo yun eh. Nagkamali sila nung una, nung naalala na nila, hindi na nila muling inulit pa yung maling bautismo na nagawa nila nung una. Okay. Next question, Brother Samuel. Sang talata mababasa na nagkamali yung mga apostol sa bautismo sa tubig? May talata po ba kayo para maligaw kayo sa ganyang doktrina? May talata po ba kayo? Sa Acts 11:16, no, yan po, no. Kung uunawain po natin yan, sabi, at naalala ko, no, ang sinabi ng Panginoong Hesus, 'di ba? So, diyan lang na panahon
naalala ni San Pedro kung anong klaseng bautismo yung iniutos sa kanila. Kaya kung mapapansin mo, mula ng sitas na yan hanggang matapos yung gawa, wala ka nang mabasang ng lubog pa si San Pedro. Okay. Sa Acts 2:39, basahin ko po sa inyo na sinabi doon, pangako yan sa ating mga anak. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At syempre, dako tayo sa 5-minute na final conclusion. Mauna dito si Sam. At bro, your time start now. Okay, maraming salamat. Okay. So, ang dito lang yung napapansin ko talaga sa karamihan, no, na parang hindi nila matanggap pagka sinabi natin na yung apostoles nung una ay nagkamali sa diwa. Kasi para sa kanila, parang perfect na, tapos hindi na pwedeng magkamali. Yung apostol naman mismo umaamin Ipapakita ko lang sa kanya yung pagkakaiba ha. Diyan sa Acts 2:38, sabi ni Pedro, bautismo muna sa tubig, saka ninyo tatanggapin yung kaloob ng Holy Spirit. Pero pagdating doon sa Acts 10:44 hanggang 48, baliktad yung nangyari. Hindi pa niya nalubog sa tubig, pero tumanggap na ng Holy Spirit. 'Di ba? Samantalang sabi niya, tubig muna, saka yung bautismo, bago yung Espiritu. Sa Acts 10:48, 'di ba? Tumanggap ng Espiritu, hindi pa niya nalubog sa tubig. So merong ano 'di ba? Merong kontrahan yung sinabi niya. Kaya pagka merong kontrahan, maliwanag, may pagkakamali yun. Kaya nga, dahil sa pangyayaring iyon, doon naalala, no, ni San Pedro, Acts 11:16, basahin ko ha. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapot kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So yan na panahon pa lang naalala ni San Pedro, kaya kung mag-quote ka nung mga ginawa niya bago yung panahong iyan, nandun ka sa panahong nagkakamali siya sa diwa. Katulad na lamang sa Acts 10:15. Kumain ka, Pedro, malinis yan. Sabi niya, ayoko, marami yan. O, diba? So, yun ba, pangahawakan mo ba yung sinabi niya na ayoko, marami yan? Diba? Nung panahon na yun, nagkakamali siya sa diwa. Pero sa Acts 11:16, dyan niya naalala kung ano yung tama. Kaya sabi ko, diba, buhat, no, mula sa sitas na yan hanggang sa katapusan, no, ng gawa, wala ka nang mababasa na si San Pedro ay muling nang lubog pa sa tubig. Dahil hindi na ngayon dapat gawin pa sa ating panahon ngayon. Dahil hindi iyan ang bautismo na iniutos ni Kristo. Kaya nga ito, pag-amin ni San Pablo, basahin mo. No? Unang Korinto 1:17, yung mga sitas ko hindi mo mabasa Sabi dito, no? Unang Korinto 1:17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, no, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. So maliwanag, yung bautismo sa tubig, hindi yan iniutos ni Kristo sa kanyang mga apostol. Ang iniutos niya ay pangaral ang ebanghelyo. So ang ebanghelyo na yan, unang Korinto 15:1-2, sapat yan na sampalatayan na natin, panghawakan natin para maligtas. Hindi kasama dyan ang bautismo sa tubig. Dahil ang bautismo sa tubig, yan ay kay Juan lamang, no? John 1:33. John 3:30, sinabi ni Juan, ako'y bababa. So ibig sabihin kung ano yung kanyang mga tungkuling binigay sa kanya, ititigil na yon kasi siya ay magre-resign na, bababa na o nag-resign na nga. Samantalang si Kristo naman, sabi niya, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Kaya kung si Kristo ay sinugo ng Ama para mambautismo sa Espiritu, yun din yung bautismo na sinusugo niya sa panahon po natin ngayon. So yun pong bautismo sa Espiritu, pwedeng gawin po yun ng tao. Mali po yung mga nagsasabi na hindi kayang gawin ng tao yan. Ignorante po yun sa Biblia. Marami po tayong patunay, no, na may mga tao sa Biblia nagbabautismo sila sa Espiritu Santo. Isa na dyan, si San Pablo, no, yung sa Acts 19:4-6, binautismo niya sa Espiritu Santo yung 12, no, dahil hindi nila tinanggap yung dapat na bautismo na dapat nilang matanggap sa ating panahon. So binautismo niya yon sa Espiritu Santo. So, sa dating naman sa Acts 19:17, si Ananias pumasok sa loob ng bahay at sa loob ng bahay ding yaon, binautismuhan din naman niya sa Espiritu si San Pablo. 'Di ba? Wala namang swimming pool doon sa loob ng bahay na yon, wala namang drum na puno ng tubig sa loob ng bahay na yon para malubog niya si San Pablo. Pero si San Pablo ay kanyang nabautismuhan.
ayon sa Acts 19:17 to 18. At ang bautismo na yon na ginawa niya kay San Pablo ayon sa Acts 19:17 ay puspusin, mapuspos o malubog sa Espiritu Santo. Kaya nagagawa po talaga yan ng tao, yung bautismo sa Espiritu. At yan po yung dapat na gawin po natin ngayon dahil tayo, mga alagad tayo ni Kristo at hindi tayo mga alagad ni Juan. Dahil si Juan, hindi siya kabilang sa panahon ng bagong tipan, kundi siya ang huling propeta ng lumang tipan, Luke 16:16. Kaya hindi yung ibinigay sa kanya ang dapat nating sundin, kundi yung ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo, ang bautismo sa Espiritu at hindi sa tubig. Salamat po. Okay, so dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Mark, pa-unmute mo na bro. The time start now. Okay. Simula na po ako. Okay. Napakalinaw. Simple lang po yung obvious na pagkaligaw ng ating katalakayan dahil po nag-a-assume siya sa talata. Gaya nung kay Pablo, sabi doon, walang swimming pool. Wala sinabi sa talata. Nag-a-assume siya. Pero malinaw, pag bautismo, immersion. At ang ginagawa ng mga apostol sa tubig. Pipilipitin yung talata para sabihin sa Espiritu Santo. Yes naman, tanggap ko yung Espiritu Santo kasi nga yun nga yung kulang dun sa bautismo ni Juan. Linawin ko, Brother Samuel, no? Tama naman, hindi ko binabawi yung pahayag ko na magkaiba yung bautismo ni Juan at sa bautismo kay Joshua. Bakit? Yung kay Juan, maliit na bahagi ng kabuuang bautismo ni Yahushua, ni Jesus Christ. Okay? Bahagi, yung kabuuan, yung kay bautismo ni Yahushua. Wala akong sinabing hindi iyon bautismo kay Yahushua. Bahagi yung bautismo ni Juan sa tubig, preparasyon yan eh. O, preparasyon yan. Bakit preparasyon? Pagsisisi. Saka magsisimula, pagpapabautismo ka, repent. O, preparasyon yan sa mas kumpletong bautismo. Kaya bahagi yan ng isang bautismo sa Ephesians 4:4 to 6-7 yata yan. Oo, isa lang. Father Samuel, hindi ka ba nagmamali siya sa iyong katuruan na nagsasalungatan? At tuwa ka ba sa doktrina mo na nagsasalungatan yung talata ng iyong sabi dito, nagkamali. Mali na yung mga apostol, mali na yung 3,000, ikaw ang tama. Hindi ka ba nagtataka doon, Brother Samuel? Di ba? Ikaw yung tama, mali yung 3,000, mali yung 12 apostles. Ang grabe, na hindi ka nangingilabot sa doktrinang tinayuan mo ngayon, pinaniwala mo. Sino ba nagturo sa iyo niyan? Di ba? Nakakakilabot, no? Tapos, sabi dito, sabi ko, mamumuti ng buhok mo. Proud na proud siya sa talata niya, no? Sabi ko, mamumuti ng buhok mo, wala ka makikitang talata, mababasang talata, na itinigil. Ang sinabi niya, naalala. Ano naman kung may naalala siya? Brother Samuel, marami akong preaching dati, after 3 months, ako naalala isang dali. Naalala ko, pinangaral ko na to eh. Oo, naalala lang, sabi mali. Para naman, bro, assuming ka, Brother Samuel, sayang naman. Naawa naman ako sa kaluluwa mo. Ina-assume mo, walang imbaka ng tubig sa bahay nila ng mga apostol, ng mga tao doon. Kaugalian, Brother Samuel, kaugalian sa Hudyo, na yung mga linis-linis ng tubig. Ritual nila yan eh. Kasama sa ritual nila yan, Brother Samuel. Kaya, malamang, ang laki ng tsansa na merong imbaka ng tubig sa kanilang pamamahay. Huwag ka naman mag-assume na wala. Mas mahirap paniwalaan naman na lahat na ng tinuro nila ni Yahushua sa mga 12 apostol na kasama niya, isang ano lang, alam na agad ni Pablo sa isang lubugan lang ng salita ng Diyos. Ang tindi talaga, no? Pero ikaw nga, nilubog na eh, oh. Ano yun? Nakatanggap na nga sila, napuspos na nga sila, nagkamali pa sila eh. Brother Samuel, di ba? Sabi sa Acts 2:38, nagkamali pa. Ang paniniwala mo nun, napuspos nila sila, nagkamali pa. Paano pa yung isang araw lang na ipinanak sa Espiritu? Ipinanak sa Espiritu, nabautismuhan sa Espiritu? Diba? Yung matagal lang kasama ni Yahushua, yung 12 apostles, matagal niya nang kasama, napuspos pa ng Holy Spirit, diba? Tapos ang paratang mo sa kanila, ang tindi, no? Para lang yung invento mong maitayo mo yung tinayo mong ano. Tapos ito, yung sa Acts Acts 2:39, sabi dito, Brother Samuel,
sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak ang at sa lahat ng nasa malayo maging ilan man sa na man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kaniya. Pangako yan hanggang sa mga hinahenerasyon. Tapos sasabi mo na itigil. Oh, talaga, Brother Samuel, sayang, kulang yung oras. Sabi ko, sayang talaga. Pero, Brother Samuel, gusto mo part 2? Oo, mas pero grabe, no? Sana mangilabot ka, mahal ka ng Diyos, Brother Samuel. Mahal ka ng Diyos, may oras pa para magpabautismo sa pangalan ni Joshua, ilubog ka sa tubig para maganap mo yung maging kabahagi ka sa kanyang kamatayan. May oras pa, Brother Samuel, maging kabahagi ka, ibihis mo si Joshua sa'yo para guaranteed ang kaligtasan mo. Yun lang po, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil inuulit-ulit ko yung mga video ni Samuel, yung ni Brother Samuel, wala talagang makita na, na hindi nagagawin sa tubig yung bautismo sa Espiritu. Okay, salamat po. Mapagpalang gabi. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Oneness Born Again laban dito sa MCGU mga kapatid. So shoutout lahat dyan sa YouTube channel, merong iilan dyan na nanonood, nakikita ko kayo ha. So maraming salamat mga kapatid. Hindi ko lang nababasa yung mga comment nyo dyan do. At syempre dito din sa ating Facebook. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat. Unahin natin si Brother Mark, bro. Okay po. Ayun po, maraming salamat sa Brother Sarasha. Salamat sa pagkakataon. Isang pribilehiyo ang makapagbahagi uli ng salita ng Diyos. Ito po ay aking paniniwala, ito ang aking ministry na expose yung mga nagtuturo ng aral na hindi biblical, hindi maka-Diyos. Kaya salamat po sa pagkakataon to. Una sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, nag-iisang Diyos, at sa ating katalakayan si Brother Samuel. Brother Samuel, sorry po kung may mga napahayag ako na medyo masakit sa damdamin. Dala lang po 'yun ng aking desire na sana makonvince kita madala sa katotohanan. Yun lang po, maraming salamat sa Diyos sa kapurihan. Mapagpalang gabi. Okay bro, Mark, meron ka bang mga program bro or mga YouTube channel? Baka gusto mo silang imbitahan yung ano bang ginagawa ni Brother Mark? Wala po. Wala. Okay. So siguro pag meron silang mga tanong or any concern, pwede sila mag PM Mark Umbao sa kanyang Facebook. Ayan. At Brother Sam, pasalamat bro. Yes, maraming salamat Brother Rasha sa pagpapa-unlock dito sa page mo kasi biglang nag-notice na gusto daw niyang makipag-usap sa akin. So wala kaming ibang mapuntahan na platform na maganda at saka fair yung pagmo-moderate. So ikaw lang talaga yung napipili namin. Kaya maraming salamat talaga sa pagpa-unlock dito. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyong pagtitiis na talagang panoorin hanggang sa matapos itong talakayan na ginagawa namin. So kahit ano man po yung sabihin nila, personal man wala po tayong problema doon. Basta sa akin lang, ang ginagawa ko lang kung ano yung tama, kung ano yung nasa Biblia, yun po ang ating ilalahad. Kaya sana po ay meron kayong mga natutunan sa gabi pong ito. At sa lahat po pinapaalam ko lang na meron pa akong YouTube channel at doon ko po iniimbak ng aking mga video, yung mga debate. So para kung gusto nyong balikan, i-search nyo lamang po sa YouTube yung aking pangalan, Samuel Tahoda, at lalabas na po doon lahat ng mga record ko sa debate. So panoorin mo yun, para ninyo yun, para nang sa ganun, malaman nyo rin yung mga aral na sinasampalatayanan ng MCGO. So salamat po sa Diyos. Okay mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor, lahat ng sumusuporta at syempre dito sa ating Facebook, sa aking profile mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Samuel Tahuda ng MCGU at Brother Mark Umbao ng Oneness Born Again mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as a mediator sa yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng aming patakaran. At syempre meron ding mga kondisyon yung ating mga debaters. So I hope magkasundo kayo soon mga kapatid kung gusto nyo makadebate ang dalawang ito. So maraming salamat ulit sa ating mga viewers, live viewers. At please subscribe yung ating YouTube channel again mga kapatid. At soon makakapag-live na din tayo sa TikTok. Medyo nahihirapan lang talaga ako dahil medyo parang naglalag yung PC ko pag tatlong platform yung nila-live ko. Pero but soon, sana ay ma-live natin lahat ng mga platform na yan. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.
na 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 na